Tara at samahan niyo akong mag-raw moto camping sa gilid ng dagat. Struggle is real dahil aabutan tayo ng ulan habang nagsiset up ng tulugan. Pero sulit naman dahil sa libreng ulam na bubungad sa ating agahan. Nariyan din ang ating pangit na painting na animoy napakaganda pag sa camera mo titignan. Yan at marami pang kaganapan ang ating hatid na iyong masasaksihan. Ako si Albert, isang lakotserong artist at ito ang aking travel and draw, ang kwento ng mga biyaheng indie drawing. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Ito na naman tayo sa late na arrival. Magdadagat tayo ngayon dahil tag-ulan na, medyo risky na pagka ilog, kaya beach yung pupuntahan natin ngayon. Kasama natin ngayon si Nerd Moto Camping at nauna na siya sa spot na napag-usapan. Nahuli ako dahil pumasok pa ako sa trabaho. Napakaganda ng spot na to, sayang lang at di ko agad may papakita sa inyo dahil madilim na. Di bali bukas papakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong lugar. So ngayon ay kailangan muna nating asikasuhin itong ating camping spot para makapag-set up tayo ng ating shelter. Maghanap na tayo ng mga kahoy na kakailanganin natin sa pagtatayo ng ating shelter. Dito na nga tayo sa spot pero mukhang abutan pa tayo ng ulan. Di pa tayo nakaka-set up ng ating shelter. Naghahanap pa tayo ng kahoy. Enough na siguro itong mga kahoy natin para pang tayo natin ng ating tarp. Bukas na natin problemahin yung panggatong at nagluto naman na si kuya, makikikain na lang tayo. Ito na yung magiging frame ng ating shelter. Yan. Secure na yung ating higaan at tingnan natin si kuya kung anong balita dun sa setup niya. Yan ay. Nya si daong. Mantan. Ito pala yung baon ni kuya. Fresh katuna. Tapos nakapagsaing na rin siya. Dito na tayo makikikain. Set tayo ng trap dahil nasa dagat tayo, manghuli tayo ng alimango. Ibaon lang natin yung timba rito sa may butas.
Tapos lalagyan natin mamaya ng bagoong. Yan, okay na yung ating timba. Tapos nilagyan din natin ng buhangin sa loob. Lalagyan na natin yung bagoong na pangpain. Okay, medyo late na rin yung oras. Kaya matutulog na tayo, papahinga na tayo. Siset ko lang yung oras mamaya para i-check yung trap. So, good night everyone. See you tomorrow. Morning. Basta. Galas 4 na. Check natin yung trap. Tingnan natin kung may nahuli. Uy, laki ng huli. Wow. Laki ng isang to. Kunin na natin to. Isang napakagandang umaga para sa ating lahat. Grabe, napakakalmado ng dagat. At yung bukang liwayway, ang sarap pagmasdan. Grabe, napakaganda ng lugar. Ito yung mga lugar na sarap balik-balikan. Maghanap na tayong mga kahoy na pwedeng pangsiga. Buti na lang may mga kahoy dito na mapupulot. Although basa, pero tiyagain na lang natin. Meron tayong nakitang patay na puno dito. Kuha lang tayo ng kahit isang sanga lang. Pwede natin kunin sana lahat to eh. Kaso masyadong madami na. Ito lang, sapat na to. Gawa tayong lutuan na iba doon sa ginagawa nating tripod style. Ayan siya. Tapos lalagyan natin dito ng stick punta ron. Pero hindi ko alam kung gagana. Shoutout nga pala kay Captain Adventure na laging nangunguna kapag may upload tayo. Siya yung laging nangungunang nagko-comment. Shoutout din kay Kalingap Turak, kay Moto Mike, kay Victor G, at shoutout din sa Zusa family na nanonood from Canada. Shoutout sa inyo dyan sa ibang bansa at ingat kayo palagi. Also shoutout kay Ilocana Meng TV na nanonood from Dubai. At shoutout sa lahat ng mga nagko-comments, nagla-like, nanonood, nagsusubscribe.
Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, magsiga na tayo para makapag-establish tayo ng apoy. Tumba. May mga nangingisda dito sa tapat. Ayan o. Ayan sila kuya, nangingisda sila. Ito na yung huli. Ang dami din pala. May pusit pa o. Mga ano. Ito Ubus na. Ubus na. mga ano lang oh. Hindi nyo po kinukuha yung mga yan kuya? Meron kinukuha din namin pero Subukan ko nga to. Laki oh. hindi ikaw mo. Lalaki pa to kuya? Oo, lalaki to. Timpla muna tayong kape at nagpainit si kuya ng tubig. Kaya nakahingi tayo ng mainit na tubig. Bago pala tong baso natin, bigay ni Tita Glenda from Hong Kong. Thank you po sa napakagandang baso. Ang kagandahan kasi ng baso na to, meron siyang takip na may rubber. So kapag ka nagkakape ka at hindi mo agad maubos, pwede mo siyang takpan. Yan, secured yung kape mo. Pero hindi ko lang alam kung tatagal ba yung init nito. Try natin. Uy, luto na. Ihawin na natin yung mga crab para makakain na rin tayo. Gutom na ako eh. Nanguyat. Si kuya maliligo na raw doon oh. Lugi tayo. Naksuto. Tapos na tayo magluto. Bago tayo kumain ay maligo muna tayo. Kasi ang init sa katawan. Para ma-refresh. Ito yung ating mga breakfast. Meron tayong crab. Yung galing sa ilalim ng dagat, tapos yung kalabukoy, yung ghost crab. Tapos itong pritong talong at meron tayong inihaw na talong din dito. Ito yung mga sausawan natin, suka at saka soy sauce. Nagdo-drawing na tayo dahil
Dalawang episode na hindi tayo nakapag-painting. So, ngayon, mag-painting tayo. Yan, patuyuin lang natin to bago natin kulayan itong main subject, yung mga vines dito sa may buhanginan. Walastik, ang dilim na naman ng kalangitan. Yung sapatos ko pala, tuyo na to. Baka biglang umulan. Yan, okay na yung ating simple painting. Ito yung vines at naglagay din ako ng mga green doon to suggest na may mga vines din doon sa mga tumpok ng buhanginan doon. Yan. Mali lang ako dito sa highlight kasi dito dapat yung highlight kaso naglagay pa ako ng shadow doon. So nagkontrahan sila. Pero okay lang yan. So iligpit na natin itong ibang mga gamit bago tayo maligo ulit doon sa dagat. Sabi ni Kuya, mamaya daw kami umuwi. Matutulog muna daw siya. So, tapos na rin naman natin yung painting. Naligpit na rin natin yung ibang mga gamit. Maliligo muna tayo sa dagat. Hindi na kagaya kaninang umaga yung tubig. Ayan mabuhangin na. Kaninang umaga sobrang linaw.